Adams ang tinaguriang the father of all human at ang fan favorite ng anime ng Record of Ragnarok series at ang mortal na may kakayahan sanang pumantay sa lakas ng mga gods. Consider how broken his ability na kaya mag-toe-to-toe sa father of all gods na si Zeus sa second round na isa sa mga main antagonist ng kwento. Pero kahit gaano ka-overpower ang karakter na ito ay meron rin itong weaknesses na tinataglay. Kaya sa video nga na ito ay pag-uusapan natin yung strength and capabilities ng karakter na ito. Then kung sino nga ba si Adam sa istorya ng ROR. At sa last video na ito ay sasabihin ko kung ano ang weaknesses na meron ang karakter na ito. Sa lugar ng Garden of Eden, may isang tao ang namumuhay ng masaya at payapa sa paraiso na pinangako ng mga Diyos. Kasama niya nga dito yung ibang mga hayop. Tila nga lahat ng nakatira dito ay nagkakasundo at walang nag-aaway-away. Pero suddenly ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan between gods and human. At ang mahal na kasintahan ni Adam na si Eve ay pinagbintangan ng isang gods na ahas na kumain daw ng pinagbabawal na prutas sa paraiso ng Eden. Isa nga itong forbidden fruit na kahit sino ay bawal itong makain dahil pwede kang bigyan ng kaukulang parusa ng heaven courts. Si Eve ay inosente lamang dahil pinagbintangan siya ng konsentidor na ahas na gods. Dahil nga ang gods na ito ay may lihim na pagtingin kay Eve. Pero dahil sa katapatan at pagmamahal ni Eve sa kanyang asawa na si Adam, ay tinakwil niya ang gods na ahas at nagpakalayo. Hindi nga matanggap ng ahas ang pagtanggi ni Eve sa kanya. Kaya't nag-isip siya ng plano para parusahan si Eve. Pero sa panahon nga na ito, ang lahat ng creation na nanggaling sa Eden, mapahayop man, halaman at mortal, ay bawal pakialaman ng ibang gods. Kaya ito yung totoong nangyari. Kinagat ng ahas ang forbidden fruit at pinagbintangan niya si Eve na siya ang gumawa nito. Kahit nga false yung accusation o pagbibintang kay Eve ay wala siyang magawa dahil majority ng mga gods na nandoroon sa mismong Heaven's Court ay sinisisi siya at kinasusuklaman. Then dito ay biglang pumasok si Adam at dala-dala ang forbidden fruit. Hindi nga lang iisang prutas mga kaibigan, kung hindi ay marami at nakalagay ito sa dalawang basket mismo. Gulat na gulat nga ang lahat ng gods sa ginawa ni Adam dahil sa pagpapakita nito ng kawalan ng asal sa nakakataas sa kanya. Bali ang main reason nga na pagpunta ni Adam sa Justice Court ng mga gods ay para iligtas ang kanyang minamahal na kasintahan na si Eve. Dito nga natin nasaksiyan ang unang paggamit ni Adam sa kanyang abilidad na Divine Reflection na nakayang ma-exterminate ang gods na ahas. Ang Divine Reflection nga ni Adam ay merong ability to copy any physical attributes or technique once na visible ito on her insight o nakikita ng kanyang mga mata. He proved to all gods na gamit ang kanyang Divine Reflection ay kaya niyang mas-superior ang mga powerful being like gods. Even creation lang siya nito. Ang good example nga nito nung naglaban sila ni Zeus sa second round. Nagawa nga ng representative na mga mortal magaya ang powerful attack ni Zeus. Take note, even ang meteor jab ni Zeus na may bilis na 0.00001 seconds ay nakayang magaya ni Adam. Alam kong napaka-imposible na even on a blink of an eye ay hindi mahabol ito. Kasi mga kaibigan, basta once na nasa range ito ng insight ni Adam o na-perform ito sa kanyang harapan, kahit gaano ito kabilis ay makakapi ito ni Adam. Mas napabilib pa nga tayo sa karakter na ito nung nagawa niya ring magaya ang The Fist That Surpassed Time ni Zeus na nakuha nga ito ng Father of All Gods nung naglaban sila ng kanyang ama na si Cronus sa Titanomachy Tournament. Para nga itong cheat code na skills dahil kaya nito ma-perform na mas triple ang bilis sa meteor jab ni Zeus. So basically parang nakahinto ang oras pag ginagamit ito ng Father of All Gods. But suddenly ay nagawa pa rin ni Adam magaya ito at ma-perform ng mas efficient at mabilis pa sa ginawa ni Zeus. So ganun talaga ka-powerful ang Divine Reflection ni Adam. Kahit yung mga imposibleng abilities and technique ay kaya niyang magaya. So ano ba ang reason kung bakit mayroong ganitong abilidad ang isang immortal? Way back nga sa chapter 9, inexplain ni Bruel kung paano na-acquire ng isang human ang super abilities na ito. Nilahad nga dito sa Genesis 1 verse 27, so God created mankind in His own image. In the image of God He created them. So si Adam at Eve ay isang printed copy ng mga gods. So hindi lang sa physical na anyo mga kaibigan, binayaan rin sila ng physical strength and immortal body. Alam ko magtatanong kayo kung ilang taon na ba si Adam? Yes po, million years na yung tandaan niya. Bali lolo na siya ng lahat ng mga tao. Kaya't may title siya na the Father of All Human.
Then he was blessed by God that he can perfectly duplicate any divine technique. Kaya't nagkaroon siya ng powerful abilities na tinatawag na divine reflection. But sadly, if we analyze this panel, sinabi that he can perfectly duplicate any divine technique. Kaya't dito papasok ang weaknesses ng powerful abilities ni Adam. Sa last sentence na any divine technique, mga kaibigan, kung ating lubos na maunawaan na mga technique at any attributes lang pala ang kayang magaya ng divine reflection ni Adam. Kaya't ganun na lang niya mabilis na gaya ang mga teknik ni Zeus sa paglalaban ng second round. However, ang mga transformation or mga modification sa buong katawan ay hindi nasakop o hindi na kayang magaya ni Adam at kahit mga gods na nagre-rely using their own divine weapon like Thor, Hades at Poseidon ay may possible na matalo si Adam dito dahil hindi kaya ma-replicate ni Adam yung mga sandata using his divine reflection. Then another proof about transformation na isa sa mga weaknesses rin ng ability ni Adam. Kung maalala nga natin nung mapaslang ni Adam ang ahas na god ay hindi magawa ni Adam magaya ang hybrid form ng ahas. Kahit yung slashing technique ng ahas yung nakapi lang ni Adam dahil isa itong divine technique. Even nga ang last transformation ni Zeus na tinatawag na Adamas ay hindi kayang ma-replicate na representative ng mga mortal dahil sa pure modification nito that only user can transform it. Pero kahit ganon ay nagagawa pa rin naman ni Adam magaya yung technique na pina-perform ni Zeus using his Adamas form. Pero hindi nga lang ganun kataas yung buff or endurance. Dahil sa last fight ay napush ni Zeus si Adam sa kanyang limitation na nabait niya si Adam sa patuloy nitong paggamit ng divine reflection. At naging successful nga iyon kasi alam rin ni Zeus na ang katawan ni Adam ay isa pa ring mortal at hindi 100% guaranteed na replicate siya ng mga gods in terms of immortal body na may mataas na endurance or durability. Pero consider pa rin natin na mas malakas si Adam ng ilang beses sa isang ordinaryong tao. Kaya't ito yung revelation ng kahinaan ni Adam, having a mortal body. Dahil na-proc niya ang kanyang nervous system sa patuloy niyang paggamit ng divine reflection. That's why the reason kung bakit nabulag siya during that fight between Zeus na nagsanhi ng kanyang pagkatalo. Pero bukod nga dito ay meron pa ring pangalawang reason kung bakit nabulag si Adam sa paglalaban dahil nga ito sa dugong tumalsik sa kanyang mga mata na nanggaling kay Zeus. To give you a brief context para lalo niyong maintindihan, ang dugo ni Zeus ay isang nakakalason na substance. Na-introduce nga ito sa backstory ni Hercules. Dahil nga sa dugo ni Zeus ay na-acquire niya ang immortal body and powerful strength. Nakalagay nga ito sa maliit na garapon at tinatawag na ambrosia. However, may high risk nga bago makuha ang kapangyarihan na ito. If wala kang personalidad o katangian ng isang true hero, ay pwede kang malaso ng dugo ni Zeus that can cause an instant death. Kaya ganun na lang kabilis na bulag si Adam nung matalsikan siya ng dugo ni Zeus. Masabi nga natin na true hero si Adam sa panig ng mga mortal. Pero sa mga gods naman ay binivisualize nila si Adam na isang banta o mapanganib na creation. Na same kung ano ituring ni Zeus si Adam. Hindi naman baliw si Zeus para bigyan ng power up si Adam lalo't kalaban niya ito. Kaya't ito yung dahilan ng mabilis na pagkabulag ni Adam. Bukod sa napush niya ang kanyang kakayahan sa limit as a human na nag-cause sa malfunction ng kanyang nervous system, nabulag rin siya dahil sa dugo ni Zeus. Nagkataon lang talaga na sabay itong nangyari kay Adam. Pero overall ay napaka-OP ng karakter na ito. Hindi lang talaga siya nabigyan ng pagkakataon mainsayo ang kanyang abilidad sa matagal na panahon o makaharap man lang na malalakas na karakter. At dito matatapos ang explain video natin about kay Adam. Nagustuhan nyo ba explain video natin? Comment kayo sa ibaba kung sino naman ang isusunod natin na karakter sa Record of Ragnarok. By the way, mag-upload ako ng chapter 80 para masundan ang paglalaban ni Leonidas at Apollo. Always ko nire-remind sa inyo na every month ang release ng manga ng ROR. Kaya matagal na paghihintay talaga ito. Pero don't worry, gagawa tayo ng mga explain video sa bawat karakter, then gagawa tayo ng theory and then analyze video para hindi kayo mabagot sa paghihintay. Ayun lang, paalam.